So eto na nga po mga idol, Kai Sotto hindi po sigurado kung makakapaglaro sa PBA Asia Qualifiers 2025 sa February. Tunay na dahilan ng injury ni Kai Sotto, aalamin natin yan. Pero bago natin yan ipagpatuloy, kaibigan, please huwag mo nang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, kahapon sa naging pangalawang laban ng Koshigaya Alphas kontra po sa koponan ng Seahorse Mikawa, ang ating pambato na si Kai Sotto, under 4 minutes of playing time pa lamang niya ay na-injury. Marami talagang mga Filipino basketball fans ni Kai ang sobra pong nag-alala sa nangyari. So nakita naman natin nagtalo-talo ang mga fans si Kai kasi may mga nagsasabi na tinuhod nga daw po mga kaibigan itong si Kai Sotto at meron tinatawag daw na dirty tactics para ma-fall out or ilabas ka, mapalabas, hindi makapaglaro at manalo etong si Seahorse sa Koshigaya Alphas. Pero napakalabo naman yun mga kaibigan. Kung titignan po ninyo, ayon na rin sa ating mga latest update mga kaibigan at ayon na rin sa mga reliable source, etong si Kai Sotto malinaw na nadulas po siya. Yung kanang paa niya po nadulas, then out of balance. Doon yung dahilan kaya parang napatukod yung siko nga po ng kalaban sa kanya, which is kung titignan po ninyo sa ibang anggulo parang siniko talaga mga kaibigan or parang sinadya. Pero for the first point, makikita nyo talagang nadulas po ang ating pambato na si Kai Sotto. Kahapon yung naging final score 79-77, yung Koshigaya talo mga kaibigan 77 points lamang. Pero kung merong Kai Sotto, malaki yung tsansa na nanalo sila dahil may dedepensa po. Ngayon ang problema ngayon mga kaibigan, dahil nga po sa February na itong PBA Asia Qualifiers, ang ating pambato na si Kai Sotto ay hindi po sigurado kung makakapaglaro. Ngayon nilinaw na ni Coach Timcon yung issue na to na talagang meron laging backup etong si Coach Timcon. Napakatalino niya mga kaibigan. Pero syempre alam naman natin sobrang laki ng kawalan pag walang Kai Sotto mga kaibigan. Iba kasi yung kalibre ni Kai talagang pag naglaro yan may assurance tayo na mananalo. New Zealand ang una nating makakalaban mga kaibigan. Ngayon, ay na rin sa sinabi ni Coach Timcon mga kaibigan, ay meron silang backup na big man or sentro na posible o pwedeng pamalit sa mga big man na may injured mga kaibigan o yung hindi makakapaglaro. Tulad na lamang po ni AJ Edo, ni Kai Sotto, tulad nga ito ang nangyari na nga mga kaibigan. Ang sinasabi ni Coach Timcon, nandyan etong si Japet Aguilar. Bakit to si Japet Aguilar mga kaibigan? Yung magiging reserve player or backup player na big man o sentro. Siya lang kasi si Japet lang kasi yung may kalibre na kayang tapatan or halos kasing level or galing ni Kai Sotto. Do sa tangkad talagang lamang si Kai Sotto dyan, pero sa performance naman halos same din kasi strategy ni Coach Timcon ang ginagawa ni Japet Aguilar, at the same time ganun din naman ang alam ni Kai Sotto mga kaibigan. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, ay na rin sa mga update natin, hindi naman ganun kalala po yung naging injury ni Kai Sotto, at inaasahan daw na sa mga susunod na araw ito'y dadaanan sa mga examination. I-check yung kanyang injury mga kaibigan kung gaano katagal yung magiging recovery niya. At tayo na rin sa mga update, ito'y posibleng tumagal lamang ng 1 week to 3 weeks mga kaibigan. Pinang maximum na yun. Ibig sabihin kayang-kaya pa mga kaibigan makaabot sa PBA Asia Qualifiers. So abang-abang tayo sa mga update mga kaibigan. Diyan lang kayo. Huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.